Ito may mga nagbabanggit ng ilang mga nagmi-mix and match ng ilang mga viewers natin ngayong gabi, no? Ito may, syempre, laging kasama kayo, no? Llamas with blank, llamas with blank, llamas with blank. Pero set aside muna natin yun kasi medyo, siguro mga 2027 na mag-a-announce si Senator Edu, no? Yung mga nagbabanggit dito, Lenny Robredo and General Torre. Hmm. Does it make sense? Yeah, dahil kung halimbawa ay pink yung standard bearer, dapat yung vice president hindi pink. At Para saka may taga value Mindanao added. eh. Mindanao si Torre, hindi ba? Parang oo, para may value added, no? Mm. Siyempre ideal 'yon. Kung babae, lalaki, kung tiga Luzon, tiga Visayas o Mindanao yung vice president, no? Kung ito yung kanyang katangian, ay dapat yung katangian nito ay makakadagdag sa kanyang katangian. Yung ganun ba? No, hindi pwede na parehas kayo sa same grouping. Dahil nga do sa crisis na kinakasadlakan natin ngayon. Kailangan ay unifier ka as well as disruptor. Alam mo, kailangan natin ng lunatic to some extent na kandidato na naniniwala pa rin sa impossible dream. A Don Quixote. Di ba yung Don Quixote? Di ba yung buong storya niyan ay parang siya ay isang lunatic, mesayad, na naniniwala sa mga ilusyon. Pero yung mga ilusyon na yon ay nakadikit sa isang vision ng isang mas maayos na mundo. Kaya nga the impossible dream. In a way, kailangan mo ng ganun eh. Dahil karamihan ngayon, hindi na naniniwala eh. Karamihan sa mga leader, di ba? Hindi na naniniwala sa isang pangarap na may nobility, merong honor, may decency. Di ba? Kailangan mo ng konting ganun. Be careful what you wish for, Senator. Ha? Ang daming tumatakbong lunatic tuwing eleksyon. Kaya hinihiwalay ko yung mga lunatic na naniniwala sa impossible dream. At yung mga lunatic na sila mismo ay imposible. At saka iba, hindi necessarily na-declare na nuisance candidate, Senator. Alam niyo po yan. Iba talagang nakakalusot, nagiging official na kandidato. Kunwari lang, no? Kasi nga, ngayon, at least sa mga nakakausap ko, no? Doon sa hanay ng legit na opposition, ang talagang tinitingnan pa rin nila si former Vice President Lenny Robredo. Diba? Kahit, diba, officially meron naman siya binanggit before, no? Na ipinapasa niya na yung torch o yung baton. Pero, iba talagang ina-expect pa rin at gusto siya yung tumakbo. Pero yung, kunwari, Lenny Robredo, pwede bang ihalo yan doon sa hindi necessarily pink candidate? And what would that mean? Well, depende kung sino. Siyempre, dapat acceptable din yan sa kanyang base. Kaya nga sinasabi ko, yung possible na aggregation na mabubuo ay not necessarily formal, not necessarily a coalition, definitely not a political party. Pwede may mga dotted lines eh. Dahil nga, in 2.5 years, baka yung mga sugat ng nakaraang 40 taon ay magagamot kaagad eh. Pero malinaw sa kanila, isa lang dapat ang kandidato. Di ba? Pero kailangan ba yung ma-formalize? I don't think so. I don't think so. Baka kasi pag finormalize, lalong makasama. Lalong mag-away-away kung formal. Pwedeng ko na lang yan eh. Parallel lines. No? Parallel lines. No? Parang Euclidean yan eh. Parallel lines will eventually meet in infinity. No? Parallel lines will eventually meet in 2028. Yun know, lalim Philosopher, lalim. Pero pag yung Senator, who should initiate that effort? Alam ko, iba ginagawa na yan, di ba? Pero, kasi sinubukan tong gawin ni Lenny Robredo ng 2022. Pero masyadong maikli nga, di ba, yung runway niya eh. After na ng filing yun eh. Oo, nag-back down talaga yung efforts na yun eh. Pero ngayon, mahaba-haba yung runway. Pero how and who should start it? Well, una, yung mga pink how muna. How should it be started and who should start it? Yeah. Well, una, yung mga pink, may proseso silang dinadaanan. Siyempre, may mga imperfections yung proseso na yan. Merong mga kanyan, may pace. Pero meron niyang proseso na ginagawa. At may mga tumutulong dyan. Coming from different civil society groups. Ayun lang, kailangan bilisan yan. Inuulit ko. Hindi yan dapat mangyari sa 2027. Dapat mangyari yan kahapon or today. No?
yung mga iba ay pino-float na rin yung sarili nila dahil alam nila na kung walang tatayo na kalaban ni Sara, ay lalong magdo-dominate si Sara. Dahil sa ngayon kasi nagpapakilala pa lang na kandidato sa 2020 si Sara lang. At isang dahilan yun kung bakit siya mataas. No? Kaya yung iba ay iniisip, uy, mag-open na ako, uy, magpakilala na ako. No? Para mabawasan si Sara at madagdagan siya. No? So, ibang usapin kung siya ay magiging viable. No? Pero, kahit papano, baka tumaas siya ng kaunti at makabawas siya kay Sara dahil nag-open siya o nagpakilala siya as a standard bearer ngayon. Kumbaga nilalagay na siya sa consciousness ng tao na oo nga, no? Yes. Pwede. Yes. O ka, pwede isipin na iba, hindi pwede. Yan si Secretary John Vic, no? Open siya, di ba sabi niya? 2028. Kaya nag-scale up din siya. Parang hindi na open yung kanyang asta. No? Why not? Parang ganoon. Why not? Why not? Ganun niya yung kanyang asta. Ikaw, baka may naisip ka pa na hindi ko naisip. Alam mo naman, mas malawak ang iyong pag-iisip kaya sa akin. Robin lang talaga eh. Doon ako nakatutok eh. Robin lang talaga. Kung hindi si Sara, sana si Robin. Doon pa rin ako sa malasakit. Ako kasi, iba yung dating sa akin ng napakatalinong isang pagpolitiko matalino talagang easily impressed ako. Tsaka kwan talaga yun, independent foreign policy. Oo, tsaka hindi pro-China. Diba? Hindi pro-China si Robin eh. Diplomatic. Bakit natin naaaway ng China? Diba? Ayaw kasi nangaaway sa China eh, no? Tayo. Ano mo papala niya dyan? Ano mo papala natin dyan? So, very kwan siya. Meron siyang wisdom. Meron siyang wisdom na wala yung iba. Malamang, baka pag pinagsama-sama lahat ng IQ natin, talagang hindi natin pa rin mauurok yung tambahin term ko. Maarok. Hindi natin maaarok yung lalim ng kanyang pag-iisip. Kaya hindi natin naintindihan. Tama. Kaso, ang sabi kasi niya, pag nahuli si Bato, dinala sa ICC, sasamahan niya. So pag sinamahan niya, hindi na siya makakatakbo. Ay pipigilan natin yung si Senator na sumama. Kasi wag niyo po kaming iwan dito dahil kailangan po namin kayo.